Magandang hapon po sa lahat at maligayang pagdating dito sa Basilica Minor de Nuestra Señora del Pilar, Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Santa Cruz Parish, Santa Cruz, Manila, na nakikiisa sa sakripisyo ng banal na misa. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Teddy Villanueva, isang sakramentino. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Kawan mo ako, Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kawan mo ako, Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kawan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kawan mo ako, Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking kasamaan. Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiwin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, inutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway mapakinabang sa iyong salita upang dalisay nitong aming kalooban, kami lumigaya sa pagkikita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, piyong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Doon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Doon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon ng iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo.
Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at ating parangalan ang banal na ebanghelyo. Papuri sa iyo, salita ng Diyos, Panginoong Jesucristo. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag ng Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Papuri sa iyo, salita ng Diyos, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang mga kapatid na si Santiago at Juan at umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang ang sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig niyo, gagawa ko ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap, at mula rito'y may tinig na nagsabing, Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nilang tinig, ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumaba sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakasama natin dito sa simbahan, nakasama natin via live streaming. Faith begins where comfort ends. Faith begins where comfort ends. Mga kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma, malinaw ang mensahe ng Diyos. Tayong lahat ay tinawag niya, hindi para manatiling komportable, kundi para sumunod sa Kanya. Unang punto, lumabas ka. Sa unang pagbasa po,
nakita natin sa libro ng Henesis, ang sinabi ng Diyos kay Abraham, "Umalis ka sa iyong lupain at pumunta sa lupain ituturo ko sa iyo." Isipin ninyo yun, walang detalye, walang direksyon, at walang kasiguraduhan. Hindi sinabi ng Diyos kung saan ba eksakto, hindi sinabi kung gaano katagal, at hindi sinabi kung anong mangyayari. Basta ang sabi niya, umalis ka. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi mo pa nakikita ang buong plano, pero handa kang sumunod. Minsan, ang tawag ng Diyos ay hindi paglipat ng lugar, kundi paglipat ng ating puso. Hindi paglipat ng lugar, kundi paglipat ng ating puso. Imbitahan tayong iwan ang takot, iwan ang pride, iwan ang maling seguridad, at mga kasalanang paulit-ulit nating binabalikan. Live comfort and find purpose. Hindi makapasok ang bagong biyaya kung puno pa rin tayo ng ating mga old ways. Sabi ni Pope Leo sa kanyang mensahe ngayong 2026, Lenten season, ang sabi niya, Lent invite believers to listen deeply to God and to others. Ikalawa, save first, call second. Sa ikalawang pagbasa, mula sa ikalawang epistle ni Timoteo, sabi ni San Pablo, iniligtas niya tayo at tinawag sa isang banal na bokasyon. Iniligtas tayo tinawag sa isang banal na bokasyon. Una, saved. Ikalawa, called. Madalas iniisip natin, hindi ako sapat. Mahina ako at marami akong pagkukulang. Totoo naman, lahat po tayo ay maraming kahinaan. Pero tandaan nyo ito, ang Diyos ay hindi tumatawag ng perpekto, pinili niyang handang magtiwala. Pinipili niya ang handang magtiwala. Kapag tinawag ka niya, laging may kasama yun na grasya. Kapag tinawag ka ng Diyos, laging may kasama yun na grasya. God's power and not your effort. Ngayong Kwaresma, baka ang tawag ng Diyos sa atin ay makipag-adyos sa matagal na nating kaaway, humingi ng tawad, magsimulang muli sa panalangin at maglingkod kahit walang kapalit. Napakabilis po, di ba? Napakasimple lang sa alam natin, pero mahirap gawin. Napakasimple, makipag-ayos, humingi ng tawad, magsimulang muli sa panalangin, maglingkod. Simple, pero mahirap gawin. Diyan nagsisimula ang totoong discipleship if we would move out of our comfort zone to face this. Sabi ni Pope Leo, fasting from hurtful language always allows words of hope and peace to grow. Ikatlo, liwanag sa gitna ng dilim. Anong tawag po sa Ebanghelyo natin ngayon? Anong tawag sa Ebanghelyo natin ngayon? Anong tawag? Pang-ilang misteryo ba ang Ebanghelyo natin ngayon? Hindi kayo nagro-rosaryo pag Huwebes. Anong misteryo ito? Transfiguration. Pagbabagong anyo. It's the fourth mystery. No? The luminous mysteries, the fourth mystery. Sa Ebanghelyo, mula sa kay Mateo, sabi niya, nakita na natin ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sa bundok, nagdingning ang kanyang mukha at narinig ang tinig ng Ama. Nagdingning ang mukha at narinig ang tinig ng Ama. Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Bakit ba ipinakita ang liwanag bago ang krus? Bakit po kaya ipinakita muna
ang liwanag na ito bago ang krus. Dahil alam ng Diyos na darating ang paghihirap at kapag dumating ang dilim, kailangan mong maalala ang liwanag. Kapag dumating ang kadiliman, kailangan mong maalala ang liwanag. The mountain shows glory and the valley tests faith. Ang bundok ay panandalian lamang. It is only a glimpse. Ang misyon ay yung pagbaba. Ang misyon ay yung pagbaba. Hindi na natili sa bundok si Jesus, kundi bumaba siya at nagtungo sa kanyang krus. Mga kapatid, hindi tayo tinawag para manatili sa spiritual high. No, hindi tayo tinawag sa ganun. Tinawag tayo para maglingkod araw-araw. Tinawag tayo para maglingkod araw-araw. Ikaapat, makinig ka. Nga sabihin sa kanyang katabi, makinig ka. Ayaw yung sabihin yata, no? Naantok na ba kayo? Makinig ka. Saan natin narinig ang salitang yon? Sa mabuting balita. Ang sabi, malinaw ang utos ng Ama, the voice from the cloud, makinig kayo sa Kanya. Makinig kayo sa Kanya. Sa dami ng ingay sa mundo, sa social media, problema, opinyon, o yung nagsisimulang gera ngayon, mahirap makinig. It's difficult to listen. Pero ngayong second Sunday of Lent o Quaresma, itong hamon sa atin. Makinig sa Diyos sa ating panalangin. Makinig sa inyong asawa. Makinig sa inyong anak. Makinig sa mga mahirap at makinig sa mga may sakit. Hindi sapat na nakakarinig lang tayo. Ang tunay na makikinig ay laging may kasamang pagkilos. We need to listen, we need to love, but we need also to act. Listen, love, and act. Ikalima, mula sa bundok patungong misyon. Ang Transfiguration is only a preview of the glory of God. Pero sa landas patungo roon ay laging may sakripisyo. Sa landas patungo roon ay laging may sakripisyo. Ganito ang pattern ng buhay nating Kristiyano. May tawag, there's a call, we need to go out of our comfort zone. Lumabas sa comfort zone. Second, there's a grace para palakasin ka ng Diyos. Third, there should be a transformation. Dapat magpanibago ka. Magpanibago ka. A call, a grace, and a transformation. Obedience transforms suffering into triumph. Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, magsimula ka sa pagsunod. Kung gusto mo ng pagbabago, you need to learn how to obey. Hindi mo kailangang makita ang buong daan. Isang hakbang lang muna. Isang hakbang. Sabi nga, we need to step out before you see the path. Isang hakbang. Step out before you see the path. Ngayon pong ikalawang linggo ng Quaresma, meron po tatlong tayong take-home points. Una, may kailangan kang iwan. May kailangan kang iwan. At ano yun sa buhay mo? Ano ang kailangan mong iwan habang naglalakbay tayo step by step dito sa panahon ng Quaresma? Ano ang kailangan mong iwan sa buhay mo? Ikalawa, may biyayang sapat para sa iyo. Laging may biyayang sapat para sa iyo. Dapat, huwag tayong matakot. Ikatlo, may tinig na kailangan nating pakinggan. Sino bang tinig na kailangan nating pakinggan? Sino po yun? Sino ang tinig na kailangan nating pakinggan? Si Jesucristo. Si Jesucristo ang tinig na nating kailangan pakinggan. Mga kapatid,
ang Diyos ay hindi lang nagsalita nung kay Abraham. Nagsasalita siya ngayon sa atin. Hindi lang niya sinabing sumunod ka. Sinasabi rin niya, sasamahan kita. In this Lenten season, always remember this. We're not alone in the desert. Our Lord Jesus Christ is journeying with us. Ang pananampalataya natin ay hindi komportable. Just like as we move down to the mountain. Pero, ito ay laging makabuluhan. Iwan ang comfort zone, tanggapin ang tawag, makinig, maglingkod. Iwan, tanggapin, makinig, at maglingkod. Yun ang tawag ngayong week na ito. And hopefully, kahit isa po sana doon, ay may magawa tayo as we prepare for the great feast of Easter. Lagi natin tandaan, faith begins where comfort ends. Your call is God's power in action. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ng lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama at Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nadinig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang anak na minamahal. Mga anak din tayong iniibig ng Diyos, kaya buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong anak. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong anak. Para sa simbahan. Maging mga tagapagpatotoo nawa ang iyong pag-ibig, sinapapaliyon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong anak. Para sa lahat ng lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga polisiyang kanilang nilikha at ipinatutupad. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong anak. Para sa mga kabataan, tulungan mo sila sa pagsisikap nilang maging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong anak. Para sa lahat ng katikumen, naway maging matatag sila sa kanilang pasya na talikuran ang kasalanan upang ipanganak sa bukal ng buhay sa Pasko ng pagkabuhay.
Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong anak. Para sa lahat ng natitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong anak. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, ay ipag-anyanawa ang kasangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong mga anak. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong anak. Sa sandaling katahimikan, ipanalangin natin ang ating personal na kahilingan at pangangailangan ng ating pamayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong anak. Ama, pakinggan mo ang minamahal mong anak, ilapit mo pa kami lalo sa iyong puso upang kami matuto ring umibig katulad ng pag-ibig mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Narito
Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ng kapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Na yung pagtapat niya sa mga alagad na siya laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang nagpapatunay niya ng pagkakatalaga para sa kapwa'y magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi ng iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawaan mo pagitapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, Nuestra Señora del Pilar, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Pedro Julian Aymard at San Ezequiel Moreno, na namuhay din sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at naliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Salamat sa iyo nagmumula, ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian, magpasawalan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol,
Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kayo ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Maawa sa amin. Cordero sa Diyos na nag-aalis sa mga sadya sa kalibutan. Tanayin kami. Agnus Dei Minoris, peccata mundi, dona nobis facet, dona nobis facet, dona nobis Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinakinabangan mo sa dakilang pagliliwanag sa pagbagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo kami sa kariktan ng kalangitan, sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga paanyaya. Una, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Alay Kapwa 2026 para sa taunang programa ng ebanghelisasyon at pangangalap ng pondo tuwing Kwaresma para sa agarang tulong sa lahat ng mga nabiktima ng mga kalamidad at sa kalagayan ng mga dukha. Ito ay gagawin natin sa 5 linggo ng Kwaresma. Ikalawa, ang lahat po ay malugod na inaanyayahan sa ating Parish Lenten Recollection sa March 7, Sabado, sa ganap na 2:00 ng hapon. Ang ating speaker ay ang ating rektor at kura paroko, Reverendo Padre Mark Brian R. Adona, SSS. Ikatlo, ang ating basilika ay nangangailangan ng mga batang lalaki at babae na may edad 5 to 12 years old na sasali sa salubong sa April 4, pagkatapos ng Easter Vigil Mass. Last day ng registration ay sa March 14. Para sa iba pang mga detalye, makipag-ugnayan lamang po sa Catechetical Office. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa mga gawain ito ng ating parokya. Karagdagang paanyaya, ang jazz choir na umaawit sa misa na ito ay nag-aanyaya ng mga bagong miyembro na nais umawit para sa ating bahay dalanganan. Sa sino man po na nais magbahagi ng kanilang talento sa pag-awit, ay maaari pong makipag-ugnayan sa sino mang miyembro ng jazz choir pagkatapos ng misa, dito po sa ilalim ng choir loft. Maraming salamat po. Yung pong mga bata na nandirito na gustong maging angel po para po sa salubong, so mag-register po kayo sa Catechetical Office. No? May konting practice lang po yun siguro every Saturday hanggang bago mag-Easter Sunday. No? Yung pong Saturday po yung salubong natin after po ng Easter Vigil. Ikalawa po, magkita-kita po tayo sa Saturday, yung Basilica Lenten Recollection po natin. Kasunod po nun, marami pong salamat sa patuloy niyo pong pagbibigay dun sa offertory. Yung lahat po ng offertory envelopes, ang proceeds po nun ay yung balance po natin sa renovation ng ating simbahan. So lahat po yun, marami pong salamat sa patuloy niyo pong pagbibigay para ma-augment yung balance po natin ng payment sa renovation po ng ating basilika. Maraming salamat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsipo ang lahat para sa pagbabasbas. Ang Diyos na ang mauwain ay nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglikod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawan ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa papapakumbaba niya sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa iyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.